Kabogi-bogi niya, boy. Kaya niya ako magugustuhan, kapangit-pangit ko. Yan si Lily. Isa siyang masipag na bata. Ngunit ayaw siya ng lahat dahil sa kanyang itsura. Maya-maya dumating ang kanyang kaibigan. Kumusta ang buhay-buhay? May crush na kasi ako si Boy. Yung basketball player. Oo, parang di niya ako gusto. Crush ka niya nun. Huwag kang maniniwala. Kinaiinisan siya ng lahat kaya nananatili siya sa bahay. At dumarating ang kanyang kaibigan na si Ben. Uwi mo na ako. Sige, ingat ka Sige. Ha, gusto mo ba na si Boy Papagkalating ko nga. Pumunta siya kay Boy na kanyang matalik na kaibigan at sinabi ang mga nangyari. Ano mamadali? Paano ka? Sabi daw kasi ng kaibigan ko sabi niya daw, gusto ka niya. Yake, tignan mo yung pagkakamukha niya, ang pangit, tapos tignan mo yung pangalan niya, Lilibag. Ano, huwag mo papatulan, ang pangit-pangit ko. Muna na ako Sige. Umalis ito at pinagkalat pa sa iba. Mga ilang araw nalaman din ng kaibigan ni Lily na si Violet ang mga nangyari at sinabi ito sa kanya. Tapos pinagkalat niya. Sa daan? Oo. Hindi mapaniwala si Lily sa mga nangyari. Noon, ang daming tao sila, Mac, sila Benji, sila Boy, ang daming nila, pati sila Aiza, pinagkakalat niya na crush ko daw si Boy. Sinabi pa nga ni Benji, pinabackstab ka lang niya. Alam mo, sabi daw niya, ang pangit-pangit mo lang, di man daw kayo bagay, pinipake friend ka lang niya, kaya huwag ka na. Huwag ka lang niya. Umiyak si Lily dahil sa mga nangyari dahil ayaw nga nila sa kanya. Hindi natiis ni Lily kaya tumakbo siya ng palayo. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa nakalayo siya. Nadapa ito at umiyak. Napagaganto niya ako. Hanggang sa may dumating na matanda at nakarinig sa kanya dahil sa pag-iyak. Ba't umiiyak ako? Ayaw niya ako. Alam ko. Tayo mo yung iyon. Nagkwento si Lily sa mga nangyari at kinuwento niya din ang kanyang buhay at ito ay napakahirap para sa kanya. Naunawaan naman ng matanda at dinala siya sa bahay niya. Nakarating na sila sa bahay ng matanda. Hindi naman natakot si Lily dahil nakita naman ng matanda na mabait ito. Pinatuloy ito at pinaupo at nag-usap ulit sila. Tinuloy nila ang pagkukwento nila hanggang sa napagpasyahan ng matanda na bigyan ng poison or magic poison si Lily. Balak na sanang umalis ni Lily, ngunit sinabi ng matanda hindi ito nakakamatay dahil naiintindihan niya ang mga nangyari sa kanya. Kaya bibigyan niya ito upang hindi na siya kainisan ng lahat. Nagdalawang isip si Lily pero pumayag din ito at kinuha ang poison. At sinabi ng matanda na makakabuti sa iyo to upang iwasan ka na nila. Umuwi kami sa inyo, mag-ingat ka sa daan na. Dito muna ako sa bahay ko. Umuwi ito at ininom at natulog siya katapos nito. Kinaumagahan, nagising si Lily at parang may nag-iba sa kanya. Tumayo siya at tinignan ng paligid. Sobrang takang-taka siya sa sarili niya. Wala naman nagbago sa bahay nila, pero nung tumingin siya sa salamin, ito ay naging maganda. Sobrang ganda. Ang ganito po. Hindi siya naniwala, pero naisip niya na uminom pala siya ng binigay ng matanda. Kaya lumabas ito
upang mapatunayan kung totoo ba talaga yon o hindi. Naglakad-lakad siya at nakita niya sila Ben, Violet, pati ang kaibigan niya. Pre, ang ganda ng babae. Oh. Sino kaya yan? Shootahin mo na. Be, sino ka, miss? Bago lang ba kayo dito? Alam mo ba si Lilibag yung pinagkalat mo sa aming crush na si Boy? Di naman sila bagay. Sila bagay sila. Ah, si Lilibag! Si Lilibag! Oh, ang ganda-ganda niya na. Pinagmasdan ni Boy si Lilibag at nagagandahan ito. Kalalay niyo na ako. Kilala ka na namin. Siya yung nagkalat na crush mo daw si pinagkalat niya sa buong mga tao dyan sa kalsada. Pinagtatawanan kanila. Sabi nila, di daw kayo bagay. Ngayon, bagay na bagay kayo ng kaibigan. Okay na. Tapos isa. Pasensya na lang. Ang arti mo naman, Lilibag. Ang dami mo pa rin libag. Uuwi na dapat si Lily pero pinigilan ito ni Boy. Bakit ito problema? Noon na wala ka na realize ko, hindi na kailangan magpaganda. Tutubra pa yan? Oo. Kahit na sinasaktan ako, umiiyak ako dahil sa'yo, eto pa rin. Dahil mahal na mahal kita. Thank you. Lang anuman.